Sariwa pa ang kaliwat kanang pagbaha na idinulot ng sunod-sunod na bagyong Krising, Dante at Emo na nagpalakas pa sa habagat na nagbuhos ng ulan. Ngayong maaraw na, tumambad naman ang gabundok na basura na inanod sa mga pumping station tulad nito. Ang mga basura na bumabara sa mga pumping station, ang pakay ngayon ni Gary Makiling at Joey Tisoy. Bago lumusong, kailangan muna nilang uminom ng gamot kontra leptospirosis. Bawat hakbang pababa, ramdam na ang nakaambang panganib. Dahil isang maling tapak, maaari silang tumama sa matutulis na bakal ng makina o kaya sa nakakalat na bubog. Tanging mga hose mula sa isang compressor machine ang nagsisilbi nilang hangin habang nasa ilalim ng tubig. Pero doon may sinasabitan. Mahaba. Ingat dito ha. Kung mahina ko, sana kaya. Ilang sandali pa, natuntun din nila ang sanhi ng bara. Yan ang nagbabara. Oh, diyan sa gilid ng Isa yan sa nagbabara. Ano siya? Ano yan? Parang PVC. PVC na ano, na malaki. Anong klaseng basura yung nakakapa nyo dyan? Puro ano, may mga bakal, may bote, basag. Basag na bote. Oh. Kaya dahan-dahan kami sa ilalim yan. Kung ang katawan may puso na nagpapadaloy ng dugo, ang lungsod na matubig tulad ng Maynila ay may pumping stations. Dito naman sa loob. Ito sir, sa loob. Saka may nakaipit din na ano. So may tubig yan dyan. Sila naman ang nagpapadaloy ng tubig, lalo na pag tag-ulan upang hindi lalong magbaha. Dito ka. Kung minsan may nagbabara sa dugo papuntang puso, ganun din ang nangyayari sa pumping stations. Kaya ito kailangan sisirin para tanggalin ang mga bara at makaandar muli ang mga bomba. Sa halos isang dekadang pagsisit ni Gary sa mga pumping station, tila naging batikan na siya rito. Ngunit, hindi pa rin daw maalis sa kanya ang pangamba. Lalo pat sa dilim ng tubig, halos wala silang nakikita sa ilalim. Eh paano yan? Wala kayo nakikita. Paano nyo nagagawa yung trabaho? Ano sir, pagbaba talaga niyan, kailangan mag-umingi ka muna ng ano sa may kapal. Kasi delikado ka. Magdasal mo na bago bumaba. Tapos yung pagbaba mo, dahan-dahan ka na umandar sa ilalim ng tubig. Huwag ka na masyadong kumilos. May chance ka na dyan matusukan. Matusukan ng Bubog. Isa sa mga tinuruan ni Gary ng ganitong hanap buhay si Joey Tisoy, na natutong lumangoy sa dagat ng Navotas.
Ano yung mga pangamba? Yung maaari kang magkasakit ng leptus, kagaya nun. Tapos yung mga aksidente, maaari kang maipitan ng hose, di ka makaano sa tubig. Yung mga pangamba na po yun. Kasi mahirap talaga ang trabaho sa ilalim ng tubig. Bakit? Pag wala kang kasama. Bakit? Kasi may chance dyan na wala kang walang sisenya sa'yo eh. Pag tumagal ka na sa ilalim ng tubig, hindi nila alam yung senyasan. Kaya kailangan sa amin, dalawa kaming body-body. Gabayan mo yung tracer kung may tama. Ay, laki nung nakakalam dyan. Anumang oras, maari silang makainom ng marumi at maburak na tubig na posibleng pagmula ng sakit. Kaya sa bawat kilos ni Joey na 1 taon pa lang sumisisid, nakabantay si Gary. Soy, lubog mo yan tapos angat ka uli para makuha na niya. Kinakapos ka? Hindi, nakakapos ko. Halinhinan ang dalawa sa pagsisid. So, paano kayo natutong lumangoy at sumisid? Sir, sa pag bumaha talaga sa lugar namin, almost bata pa ako. Sa Pandakan? Opo. Doon, parang lang, yung larong bata, pag bumaha talaga hanggang bewang, lalanguin ko na talaga yan. Bakit mo gustong pasukin itong trabahong ito? Tingin ko, ito parang ito yung tawag ng enjoy ako dito sa ginagawa. Mahilig ka talaga sa tubig. Apo. Mahilig ka sumisid at Apo. lumangoy. Apo. Makikita mo dito yung mga iba't ibang basura humaharang dito sa pumping station. Napakadelikadong trabaho. May makikita mo mga styrofoam, ang karamihan na galing sa fast food. At ang ilang basura na walang pakundangang itinatapon sa estero. O tinatawag na yung mga X-Men. Kasi hindi nila kaya, yung 4 na sila rito, so pati yung diver, hinahatak nila para tumulong dito sa sobrang bigat ng mattress. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.